Ito nga bang si Kit Datu ng Rain or Shine Elasto Painters ay gustong matrade dito sa SMC Group? Marami ang nagsasabi na parang ganyan ang sitwasyon dahil to si Kit Datu palagi na lamang nagkakaroon ng injury at baka ito ay parang nagpapahiwatig na gustong malipat dito sa SMC. Well, if ever malipat itong si Kit Datu dito sa SMC, malamang ang susubok na kukuha dyan ay itong San Miguel Beer dahil nangangailangan sila ng isang big man. Alam natin yung sitwasyon dito kay Mawala Tautua. Pasaya man si Mo dito sa San Miguel Beer, mukhang meron sa management na gusto na rin siyang matrade dahil nga inconsistent yung kanyang laro. Ang iba naman ang sinasabi ay baka ang mapalitan ito si Vic Manuel dahil undersized ito sa power forward. Kaya sa ngayon yan ang titignan natin dito. If ever mag-decide ang San Miguel Beer na i-trade itong si Tautua, po pwede nilang ibigay yan sa Rain or Shine kapalit ni Kit Datu. Siyempre hindi sasapat yan dahil matanda na rin si Tautua. Malamang kailangan samahan pa ng San Miguel Beer ng isa pang player o draft pick bago nila maibigay ito si Kit Datu dito o bago nila makuha si Kit Datu mula sa Rain or Shine Elasto Painters. Alam natin itong Rain or Shine hindi yan basta-basta papayag sa kahit anong trade unless magka-problema dahil for example kung yung player mismo ang mag-request na ma-trade siya. Katulad na nangyari noon, tandaan natin dito kay JV Mocon, kay Reyna Batak, Paul Lee, Raymond Almasan. Yung mga players na yan, dati nasa Rain or Shine, pero nag-request na umalis na. Pinagbibigyan naman ng ROS, pero sinisigurado ng Rain or Shine na hindi sila nalulugi doon sa trade. So for example, kung si Kit Datu ay gusto nang mapunta dito sa SMC or sa San Miguel Beer, for example, kailangan gagawa ang paraan ng Rain or Shine para makakuha ng kapalit na siguradong magiging maganda ang value para sa kanila. So, tignan lang natin. If ever gusto ng San Miguel Beer kunin itong si Kit Datu, kinakailangan gandahan nila ang offer dito sa ROS. Totoo nga kaya napapayag na ang Barangay Hinebra dito sa mga demands na hinihiling nitong si Mikey Williams. At kapag yan ay nangyari, magkakaroon na ng sign and trade itong si Mikey Williams sa TNT. Pipirma siya ng kontrata doon pagkatapos iti-trade sa Barangay Hinebra. Ang posibleng kapalit baka itong si Jeremiah Gray at samahan pa ng ibang mga players. Siyempre, alam natin na ang Hinebra makikinabang dito kay Mikey Williams kapag nakuha nila dahil isa itong magaling na scorer. Of course, merong risk dyan. Alam naman natin yung reputasyon at yung istorya ni Mikey dito sa TNT. Hindi na natin kailangan pang ulitin pa. Pero, ang iniisip dito ng Barangay Hinebra yung nangyari sa San Miguel. May risk sila nung kinuha nila itong si Terence Romeo dahil alam natin nagka-problema yan nung nasa TNT. Pero, nag-pay off yan dahil nakita natin nanalo sila ng kampinato kasama to si Terence. Although sa ngayon nga medyo nagiging problema kay Terence, nagiging injury prone, pero so far healthy siya ngayong conference at ang laki ng naiaambag niya. So iyan ang tinitignan ngayon ng Barangay Hinebra dito kay Mikey Williams. Kung papayag sila na ibigay yung hinihiling nito pagdating sa salary, ay magte-trade naman sila ng mga players. Siyempre yung ibibigay ng Hinebra may value din sa TNT dahil hindi naman farm team yung TNT na basta-basta na lang papayag magpalugi. Pero kinakailangan din i-consider ang Hinebra may risk dito dahil ito si Mikey. Alam natin yung reputasyon niya baka anytime biglang umalis. Ang tanong na lamang ay kung papayag itong TNT dito. Dahil syempre kinakailangan din i-consider ng TNT na kung ibibigay mo si Mikey Williams sa Hinebra lalo silang lalakas. Unless ang kunin ng TNT ay yung magaling din player mula sa Hinebra. At yan nga kailangan natin i-considera. As if is itong si Mikey Williams, ang rights niyan ay nandito pa rin sa TNT Tropang Giga. So, hindi siya makapaglalaro sa ibang team unless i-release siya ng TNT Tropa mula dito sa kanilang contract. Posible kaya na itong Converge Fiber Xers ay matapos ang konferensya na ito nang hindi na nanalo ng kahit isa man lang game. Sa ngayon kasi nakita natin natambakan sila ng Rain or Shine at pagkatapos niya nasusunod nilang kalaban ay ang Phoenix Fuel Masters na kailangan ding manalo. Pagkatapos niyan ay San Miguel, Hinebra at TNT Tropang Giga. Sa mga nabanggit na team siguro pinakamalaki tsansa na talunin nila ay itong Phoenix. Pero pag natalo pa sila sa Phoenix, medyo mahihirapan talaga sila na talunin na itong San Miguel, Hinebra at TNT. Sunod-sunod yan. So mukhang mahirap talaga pero ang sabi nga ng mga ibang observers, itong Converge naman siguro kahit manalo pa sila doon sa mga laban nila kontra sa Phoenix, malamang sila pa rin ang number 1 pick dahil sobrang sama nung record nila nung huling konferensya. Sa ngayon, sinabi nga ng mga insiders na itong Converge talagang ang plano
ay kunin itong si Justin Baltasar sa susunod na draft. At kapag nakuha nila yan, magkakaroon ng total rebuilding. At yan daw ang dahilan kung bakit nga maraming mga trades na ginagawa ngayon ang Converge Fiber Xers. Pero kailangan na natin pag-isipan kung ano ang gagawin nitong Converge ngayon. For example, kung makuha nila itong si Justin Baltasar, meron pa kaya silang ibang draft pick na kukunin? Dahil syempre, hindi naman po pwede na ang isang team mo ay nagre-rely lamang sa dalawang player, si Baltasar at si Justin Arana. Nandiyan pa si Alex Stockton, pero bukod dyan, sino pa kaya ang pwede nilang magamit? Dahil nga itong si Shawnee Winston ay ite-trade na rin at meron mga napapabalita ng ibang players ng Converge ay gusto na rin umalis. Hindi rin sigurado kung anong magiging sitwasyon dito sa kanilang coach na si Aldin Ayo. Kaya maraming katanungan sa Converge. Kapag nakuha nila si Justin Baltasar, magpapatuloy ba ang programa ni Coach Ayo o kukuha sila ng panibagong coach na papalit? Mukhang malabo ng pakawala ng Meralco Bolts itong si Bong Quinto. Nakita na natin kung paano binuhat ni Quinto ang koponan ni Coach Luigi Trillo doon sa kanilang mahirap na panalo kontra dito sa Terra Firma, kung saan ito si Quinto ay naging all-around player, hindi lang sa opensa kung hindi maski na sa depensa. Itong si Quinto, sinabi na dati yan ni Coach Norman Black na isang steal o knockout sa draft dahil walang masyadong nakapansin dito. Pero sinuwerte Meralco at maganda yung scouting nila at pinili nila si Bong Quinto at ngayon isa siyang integral na parte ng kanilang rotation. Wala namang duda na maraming mga teams ang interesado sa nabanggit na player, kabilang na itong Converge Fiber Xers. Hindi sekreto na gusto itong makuha ni Coach Aldin Ayo at hindi naman nakapagtataka dahil nakita natin kung paano maglaro itong si Bong Quinto para dito sa Meralco. At yung style ng laro nito ay yung tipo na gusto ni Coach Ayo. Iyon nga lang, hindi ito basta siguro pakakawala ng Meralco at nakita nga natin dahil sa nilaro nito, lalo siguro hindi na to bibigyan ng pagkakataong umalis. Hindi pa expiring ang contract ni Quinto at kahit expiring na to, siguradong magandang i-offer dyan ng Meralco para manatili. Sa ngayon kasi, unless sobrang ganda ang i-offer nitong Converge o ng kahit sino pa mang koponan, hindi aalisin ng Meralco itong si Quinto sa kanilang lineup. Bukod dito sa Converge, marami pang mga teams na interesado sa kanya, pero mukhang determinado ang Meralco na kung may mga trades na mangyayari, itong si Quinto ay mananatili muna dyan. Lalo na siguro kung itong si Chris Newsome ay aalis. Lalo silang mawawalan ng mga tinatawag na mga magagaling na scorers, kaya sa ngayon masasabi natin na kinakailangan muna na manatili itong si Bong Quinto dito sa Meralco dahil wala pang kasiguraduhan kung may makukuha silang kapalit ni Newsome o wala. Regardless naman kung sa example, kung biglang matrade si Quinto, sigurado makatutulong yan kahit saang team man siya mapunta dito sa PBA. Shoutout kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, JJ Sibum, kay Enju, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, si Enrico at Presi Ansioko. Binabati din natin si Alexis de Terala, Kuya Mike TV, Luis Alon, RG Bueno at Dalina family, John Ray Marquisuela, John Mark Cantos, pati na rin si Romeo Conchada, Jonald Malyari, Ronald Barbosidad, Katsakino Ducusin, Jonel Alagon at Celino Valles family, Donel Santiago, Jason Mendoza, si Ireneo Salangsang, Oji Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Dexter Domer, Rico Olarte, pati na rin si Luis Alon at ang iba pa nating mga taga-subaybay.